kumusta? Maligayang pagdating. Masiyahan sa nilalaman, mag-subscribe at i-on ang mga notification. Ipinara ni John ang sasakyan sa harap ng bagong bahay at pinatay ang makina. Tumingin siya kay Rebecca sa upuan ng pasahero at ngumiti. Naramdaman ng isang pamilyar na kalinga sa kanyang dibdib. Sa wakas, natagpuan na nila ang isang payapang lugar na matatawag nilang tahanan. Tahimik ang pamayanan, maluluwang ang mga kalsada na may hanay ng mga puno at ang mga bahay, bawat isa'y may malalawak na beranda at alagang-alagang hardin, ay nagbibigay ng magandang pakiramdam sa lugar. Ito ang perpektong bagong simula. Naunang bumaba ng sasakyan si Rebecca at huminga ng malalim. Ninamnam ang sariwang hangin at ang katahimikan ng hapon. Sabik na siyang simula ng bagong yugto ng buhay kasama si John. Kinailangan ang paglipat, isang mahalagang hakbang para sa kanila bilang mag-asawa. Sa kabila ng 4 na taong masayang pagsasama, may puwang sa kanilang buhay. Hindi magkaanak si John. Sinubukan na nila ang lahat, ngunit naging pinal ang hatol ng mga doktor. Mas mabigat ito para sa kanya kaysa sa anumang bagay. Kahit pa igiit ni Rebecca na hindi nito nababawasan ang pagmamahalan nila. Lumipas ang mga araw at nasanay na sila sa bagong bahay at sa kanilang bagong routine. Tuwing umaga, maagang umaalis si John para magtrabaho habang si Rebecca naman ang nag-aasikaso sa pag-aayos ng bahay, paglalagay ng mga kahon sa tamang lugar, at pagpaplano ng maliliit na renobasyon. Sa hapon, naglalakad-lakad siya sa paligid, tinutuklas ang mga kalye at binabati ang mga kapitbahay na unti-unti nang nakikilala ang mga bagong dating. Sa isa sa mga hapong iyon, nakilala niya si Michael. Nakaupo ang bata sa gilid ng kalsada. Walang interes na nagahagis ng mga bato sa daan nang makita niya si Rebecca na dumaraan. Tinitigan siya nito ng ilang segundo bago bahagyang ngumiti at bumalik sa kanyang laro. "Hoy, bago ka rito?" tanong niya nang hindi tumatayo. Lumapit si Rebecca. "Oo, kalilipat lang namin ng asawa ko, ilang araw na ang nakalipas. Dito ka ba sa malapit nakatira?" Itinuro ni Michael ang katabing bahay. "Diyan lang, kasama ko ang tatay ko." Sinulyapan niya ang maayos na bahay na gawa sa pulang ladrilyo, bagamat mayroon itong tila matigas na anyo. Bago pa siya makapagtanong ng iba, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa beranda. "Michael!" Mabilis na tumayo ang bata at tumingin sa lalaking nasa wheelchair. Nasa itaas ito ng rampang papunta sa bahay, seryosong nakamasid sa kanila. "Kinakausap ko lang po ang kapitbahay, tay." Nagkatubili ang lalaki sa kabahagyang tumango. "Ayos lang, pero oras na para pumasok sa loob." Sumimangot si Michael, ngunit sumunod. Bago mawala sa pinto, mabilis siyang kumaway kay Rebecca. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Rebecca kay John ang tungkol sa bata at sa ama nito. Nakikinig siya ng may interes, nagtatanong ng ilang bagay. Naka-wheelchair siya? Veterano siguro? Sa tingin ko nga, mukha siyang seryoso pero hindi naman bastos. Mapagprotekta lang. Nag-isip si John. Alam niyang madalas may mabibigat na kwento ang mga veterano. Baka ang lalaking ito ay hindi lang isang mapagprotektang ama, kundi isang taong nakasaksi at nabuhay sa napakahirap na mga bagay. Habang lumilipas ang mga araw, naging madalas ang pagkikita nila ni Michael. Matalino ito, mausisa, at mahilig magkwento tungkol sa lahat ng bagay. Nagsimula siyang pumunta sa likod bahay ni John tuwing nakikita niya itong naroon. "Anong ginagawa mo?" "Inaayos ko itong bakod. Mukhang kailangan patibayin." "Pwede akong tumulong?" Natawa si John. "Marunong kang gumamit ng martilyo?" "Marunong akong pumalo ng bagay." "Kasama ba yun?" Nasiyahan si John sa sigla ni Michael. Sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang turuan ang bata ng maliliit na bagay, kung paano magtagpi ng butas sa bola ng basketball,
kung paano magputol ng kahoy ng hindi nabibiyak, pati na rin kung paano magtali ng matitibay na buhol. Mga simpleng sandali, pero para kay John, malaki ang kahulugan ng mga iyon. Si Mr. Richard, ang ama ni Michael, ay una itong pinanood ng may pag-aalinlangan, ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimula na siyang maging panatag. Isang araw, habang tinutulungan ni John si Michael na ayusin ang kadena ng kanyang bisikleta, lumapit si Richard sakay ng kanyang wheelchair. Naiistorbo ka ba niya? Tumingin si John at ngumiti. Hindi po. Sa totoo lang, masarap magkaroon ng kausap habang inaayos ko to. Pinag-aralan ni Richard si John sandali, saka inilahad ang kanyang kamay. Ako si Richard. John. Isang matatag na kamayan. Kapwa paggalang. Mula sa araw na iyon, nabuo ang pagkakaibigan nilang tatlo. Nagsimulang mag-usap ng mas madalas sina John at Richard, nagbabahagi ng mga kwento at nagkakape pa nga tuwing weekend. Natagpuan ni John kay Michael ang isang piraso ng bagay na lagi niyang ninanais. Alam niyang hindi siya magiging ama, ngunit ang pagiging bahagi ng buhay ni Michael ay tila pumupuno sa kakulangang iyon. Lumipas ang mga araw ng walang gulo. Tila tahimik at payapa ang buhay sa bagong pamayanan, ngunit ang kapayapaang iyon ay malapit ng masira. Isang ordinaryong hapon, tumunog ang telepono ni John. Nagulat siyang makita ang pangalan ni Michael sa screen. Hindi siya kailanman tinatawagan ng bata. Karaniwan, sumusulpot lang ito sa likod bahay o kumakatok sa pinto. Hoy bata, may problema ba? Sa kabilang linya, tila nag-aalangan si Michael. Mr. John, kailangan ko po kayong makausap pero hindi pwede sa bahay. Pwede po ba tayong magkita sa parke? Ang seryosong tono ng bata ay nagdulot ng kaba sa isip ni John. Tumingin siya sa bintana, nakita ang katabing bahay na may mga saradong kortina at naramdaman ang pagkirot sa kanyang dibdib. Sige bata, magkita tayo sa may fountain sa loob ng 10 minuto. Kinuha ni John ang susi ng kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa parke. Isang di mapakaling pakiramdam ang lumalaki sa loob niya. Kilala na niya si Michael para malaman na hindi ito hihiling ng ganito kung hindi importante. Pagdating niya, nakita niya si Michael na nakaupo sa isang bangkong kahoy. Iwinawasiwas ang mga binti. Ninenerbyos na pinaglalaruan ng kanyang mga daliri. Hindi niya taglay ang karaniwang sigla. Umupo si John sa tabi niya nang hindi nagmamadali, hinintay na maging komportable si Michael para magsalita. Huminga ng malalim ang bata at tumingin sa kanya. Hindi po ako sigurado kung dapat ko itong sabihin sa inyo, pero may nakita po ako. Pinanatili ni John ang kalmadong ekspresyon kahit nagsimula ng kumabog ang kanyang puso. Anong nakita mo, Michael? Yumuko ang bata na parabang takot sabihin ito ng malakas. Ilang beses na po kapag umalis kayo para sa trabaho, may isang lalaking pumapasok sa bahay ninyo. Nananatili siya roon ng ilang oras. Naramdaman ni John na nanigas ang buo niyang katawan. Anong ibig mong sabihin, isang lalaki? Sigurado ka ba? Tumingin si Michael ng diretso sa kanya. Nakita ko po mismo. Dumarating siya, tumitingin sa paligid, tapos pumapasok sa loob. Hindi ko po alam kung sino siya, pero nangyari na po ito nang higit sa isang beses. Biglang naging mas tahimik ang parke. Ang tunog ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon ay tila naglaho habang sinusubukan ng isip ni John na iproseso ang impormasyong iyon. Nais niyang maniwala na mayroong lohikal na paliwanag. Baka tubero o elektrisyan, isang taong kinuha ni Rebecca. Pero bakit hindi niya ito nabanggit? Huminga siya ng malalim. Sinusubukang manatiling kalmado. Sigurado ka rito, bata? Matatag na tumango si Michael. Hindi ko po sinabi dati kasi akala ko guni-guni ko lang. Pero nang makita kong nangyari ulit, naisip ko na dapat ninyong malaman.
Ayaw maniwala ni John. Hindi niya kayang paniwalaan. Ngunit kung may isang bagay siyang natutunan sa pagkakaibigan nila ni Michael, iyon ay hindi nagsisinungaling o gumagawa ng kwento ang bata. Ipinahid niya ang kamay sa kanyang mukha, umiikot ang isip sa mga tanong na walang sagot. Nakita mo ba ng maigi ang mukha ng lalaking ito? Nagkatubili si Michael. Hindi po masyado, pero kasing tangkad niyo po siya. Mukhang malakas, maitim ang buhok. Dahan-dahang tumayo si John, ramdam ang bigat ng balitang iyon sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa langit, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Hindi kailanman nagbigay si Rebecca ng dahilan para pagdudahan siya. Lagi siyang maalaga, mapagmahal. Pero ngayon ay mayroong binhi ng pagdududa na tumutubo sa loob niya na parang lason. Tumingin siya kay Michael at ipinatong ang kamay sa balikat ng bata. Salamat sa pagsasabi sa akin, bata. Kinagat ni Michael ang kanyang labi. Galit po ba kayo sa akin? Umiling si John. Hindi. Mas gugustuhin kong malaman ang katotohanan kaysa mabuhay sa dilim. Napabuntong hininga ang bata, nakahinga ng maluwag. Tumingin si John sa paligid, ramdam ang malamig na simoy ng hapon sa kanyang mukha. Alam niyang kailangan niyang makita ang katotohanan gamit ang sarili niyang mga mata, at para doon, kailangan niya ng pruweba. Nang gabing iyon, halos hindi makatulog si John. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Michael. Isang lalaki ang pumapasok sa bahay habang nasa trabaho siya. Isang estranghero, isang taong hindi pa niya nakikita at hindi ito nabanggit ni Rebecca. Kinakain siya ng pagdududa. Gusto niyang magtiwala sa kanya. Gusto niyang maniwala na mayroong makatuwirang paliwanag, ngunit isang bahagi sa kanya, isang bahaging lalong lumalakas bawat minuto, ang nagsasabing may mali. Hindi niya ito pwedeng basta na lang balewalain. Kinabukasan, bago umalis para sa trabaho, gumawa ng desisyon si John. Kung may nangyayari, siya mismo ang aalam. May isang matibay na puno sa harapan ng bahay. Perpekto iyon. Kumuha siya ng isang maliit at hindi kapansing-pansing kamera at maingat na ikinabit sa mga ibabang sanga. Inayos ang anggulo para makuna ng pinto sa harap. Walang makakapansin na naroon ito. Simple lang ang plano. Rerepasuhin niya ang mga kuha araw-araw hanggang sa makasiguro siya sa kung anong nangyayari. Ang unang 2 gabi ay nakakakaba. Umuuwi siya galing trabaho, kinukuha ang kamera, tinitingnan ang mga video at wala siyang nakikita. Tanging ang tahimik na kalye, ilang batang naglalaro sa malayo, mga kapitbahay na dumarating at umaalis. Walang senyales ng anumang kakaiba. Ngunit sa 3 araw, lahat ay nagbago. Umuwi si John mula sa trabaho na pagod, ngunit mas malakas ang kanyang pagkabalisa kaysa sa pagod. Kinuha niya ang camera, isinaksak sa kanyang laptop at in-skip ang video sa oras na dapat ay nasa opisina siya. Sa loob ng ilang minuto, normal ang lahat. Pagkatapos may lumitaw sa screen, isang lalaki. Napatigil si John sa panonood, kumakabog ang puso. Ni-rewind niya ito at pinanood ulit ng slow motion. Nandoon siya, ang parehong figura. Lumapit siya sa bahay ng maingat, lumingalinga para siguraduhing walang nakatingin. Pagkatapos ay may kinuha mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto sa harap. Nangilabot ang sikmura ni John. Hindi siya kumatok, hindi nag-doorbell. Pumasok lang siya na para bang alam niyang malugod siyang tatanggapin. Tila gumapang ang oras habang nanonood si John, nakatutok ang mga mata sa screen. Nanatili ang lalaki sa kanyang bahay ng 3 oras, 3 buong oras. Pagkatapos, na parang walang nangyari, umalis ito. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalala. Isinara niya ang pinto, muling lumingalinga, at naglakad palayo, na wala sa paningin ng kamera. Tinanggal ni John ang kanyang headphones at ipinikit ang mga mata, kumukulo ang galit sa loob niya.
totoo ito. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Isang lalaki ang pumapasok sa kanyang bahay at hindi kailanman nagsalita si Rebecca. Hindi pantay ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib habang humihinga. Nagkagulo ang kanyang mga iniisip. Bawat bahagi niya ay gustong kumilos agad. Harapin siya kaagad, ngunit pinilit niyang kumalma, huminga ng dahan-dahan. Kailangan niya ng mga sagot, ngunit hindi siya pwedeng mawalan ng kontrol. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, nanginginig pa rin ng mga kamay, at tumingin sa paligid ng bahay na dati niyang itinuturing na ligtas na kanlungan. Ngayon ay parang dayuhan na ito, puno ng pagdududa at mga lihim. Wala siyang ideya kung ano ang matutuklasan niya kapag tinanong niya si Rebecca kung sino ang lalaking iyon. Isinara ni John ng malakas ang laptop. Mabigat ang kanyang paghinga, bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa loob ng 3 oras, ibang lalaki ang nasa loob ng kanyang bahay. 3 oras at walang nabanggit si Rebecca. Ipinahid niya ang mga kamay sa kanyang muka, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Kumukulo ang kanyang sikmura at ang kanyang isip ay tumatakbo sa bawat direksyon. Wala nang puwang para sa pagdududa. Kailangan niya ng mga sagot ngayon. Lumabas siya ng kanyang opisina ng may determinadong mga hakbang. Ang tunog ng kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Rebecca sa sopa na nanonood ng isang palabas sa TV. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob niya. Huminto siya sandali. Pinagmamasdan siya. Paano siya makakakilos ng ganoon kanormal habang nagtatago ng isang napakalaking bagay? Kumukulo ang kanyang dugo. Rebecca. Lumingon ito, nagulat sa tindi ng kanyang boses. Anong problema? Nagkrus ng braso si John, sinusubukang kontrolin ang sarili, ngunit halata ang lamig sa kanyang boses. Sino ang lalaking pumupunta rito habang nasa trabaho ako? Agad ang reaksyon nito. Nawala ang kulay sa kanyang mukha at nanigas ang kanyang mga kamay. Sandaling nakita ni John ang gulat sa kanyang mga mata bago niya sinubukang bumawi. Anong pinagsasabi mo? Bulong niya, nanginginig ang boses. Sumingkit ang mga mata ni John. Huwag kang magkunwari. Naglagay ako ng kamera sa labas. Nakita ko ang lahat. Isang lalaki ang pumapasok at nananatili ng ilang oras. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino siya. Pumiksi si Rebecca, umiiling. Naglagay ka ng kamera? Sinusubaybayan mo ako? Tumawa si John nang walang anumang saya. Sinusubaybayan? Tinatawag ko itong pag-alam sa katotohanan. At ang katotohanan ay may isang estrangherong pumapasok sa bahay ko kapag wala ako. Karapatan kong malaman kung ano ang nangyayari. Nagsimula siyang umiyak. Malalaking luha ang gumulong sa kanyang mga pisngi habang tinatakpan niya ang kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. John, pakiusap, huwag mo akong husgahan. Hindi ko kailanman gustong itago ito sa iyo. Nagtiimbagang siya. Kung ganoon, bakit mo ginawa? Huminga siya ng nanginginig, sinusubukang kumalma. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Siya ang kapatid ko. Napakurap si John. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Kapatid mo? Mabilis siyang tumango. Oo, hindi ko siya naikwento sa iyo dahil nakulong siya. Naramdaman ni John ang paghigpit ng buhol sa kanyang dibdib. Nakulong? Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Oo, 10 taon na ang nakalipas. Nagkamali siya noong bata pa siya. Lagi akong nahihiya kaya hindi ko siya nabanggit. Pero ngayon nakalaya na siya at ako na lang ang pamilya niya. Hinanap niya ako at gusto ko lang siyang tulungan. Sumpa ko, hindi ito ang iniisip mo. Pinanood siya ni John ng maigi. Nanginginig ang kanyang boses,
Tumutulo ang luha sa kanyang muka, ngunit mayroong hindi tugma. At hindi mo naisipang sabihin sa akin? Umiling siya. Hindi ko alam kung paano. Akala ko huhusgahan mo ako. Huminga siya ng malalim at kinuha ang kanyang telepono. Kung ganoon, ipakilala mo siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Ano? Kung kapatid mo siya, hayaan mo akong makilala siya. Gusto kong makilala ang lalaking gumugugol ng oras dito. Nagatubili siya. Mabilis lang, ngunit nahuli niya iyon, isang maikling kislap ng gulat bago siya pilit ng ngumiti. Sige, magplano tayo ng hapunan para sa ating tatlo. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. Bukas, bumuka ang kanyang bibig para tumutol pagkatapos ay isinara ito. Bukas, ulit niya, halos hindi marinig. Dahan-dahan siyang tumango, ngunit sa loob niya, alam niyang hindi pa tapos ang kwentong ito. Kinagabihan, naghanda si John para sa hapunan. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, ngunit balak niyang maging bukas ang isip. Gusto niyang bigyan si Rebecca ng pagkakataong patunayan ang sarili, kahit may bumabagabag pa rin sa kanya. Ang paraan ng pag-aatubili nito noong nakaraang gabi, kung paano siya nautal nang pumayag na ipakilala ang kanyang kapatid, ay bumabagabag sa kanyang isipan. Sa silid kainan, inayos ni John ang mga plato at kubyertos. Nasa oven na ang pagkain at si Rebecca ay paikot-ikot sa bahay. Balisa. Tinitingnan niya ang orasan kada 5 minuto. Kinakabahan ka ba? Tanong ni John. Pinagmamasdan siya mula sa gilid ng kanyang mata. Hindi. Gusto ko lang maging maayos ang lahat. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit pilit ito. Ilang minuto pa, tumunog ang doorbell. Napatalon si Rebecca, mabilis na sinuklay ng kamay ang kanyang buhok at binuksan ang pinto. Ang lalaking pumasok ay matangkad, malapad ang balikat, may maitim na buhok at matatag na tingin. Kumpiyansa ang kanyang tindig, ngunit mayroong tila sinasadya sa kanya na parabang sinusubukan niyang magpakita ng isang imahe. John, ito ang kapatid ko, si Daniel. Inalok ni Daniel ang kanyang kamay ng may ngiti. Masaya akong makilala ka sa wakas. Palaging ikaw ang kwento ni Rebecca. Kinawayan ni John ang kamay nito at naramdaman niya ang sobrang higpit na pagkakahawak. Talaga? Kasi hindi kanya nabanggit ni minsan. Bahagyang nawala ang ngiti ni Daniel bago ito pilit na ibinalik. Kung ganoon, inaayos na natin yan ngayon. Umupo sila para kumain. Sa una, mababaw lang ang usapan. Si Daniel ay nagsasalita ng may kakaibang kumpiyansa na parabang may gusto siyang patunayan. Sabi niya sinusubukan niyang buuin muli ang kanyang buhay, iwanan ng mga pagkakamali. Nakikinig si John, ngunit mas binibigyan niya ng pansin ang maliliit na detalye kaysa sa mga salita. Kung paano iniiwasan ni Daniel ang matagal na eye contact, kung paano laging hindi mapakali ang mga kamay ni Rebecca, kung paano siya tumatawa sa mga biro na hindi naman nakakatawa. Pagkatapos, sa kalagitnaan ng pagkain, may ginawa si John na hindi inaasahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng litrato nilang tatlo para lang markahan ng sandali. Napatawa si Daniel. Sige lang. Ngunit nang tingnan ni John ang litrato, may napansin siya. Walang pagkakahawig si Daniel kay Rebecca, wala man lang. Pinag-aralan niya ang litrato ng ilang segundo, ramdam ang paglaki ng hinala. Hindi talaga kayo magkamukha, sabi niya, sinubukang magtunog kaswal. Sumingit si Rebecca bago pa makapagsalita si Daniel. Inampon siya. Napakatulin ng sagot niya, parang isinapractice. Dahan-dahang itinaas ni John ang kanyang tingin. Ang nagmamadaling tono niya, ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin. Bahagya siyang tumango, nagkunwaring tinatanggap ang paliwanag. Ngunit ngayon sigurado na siya. Nagsisinungaling si Rebecca at aalamin niya kung bakit. Hindi maalis ni John ang kanyang mga pagdududa. Alam niyang nagsisinungaling si Rebecca. Ang paraan ng pagmamadali niyang ipaliwanag kung bakit hindi sila magkamukha ni Daniel
Ang paraan ng kanyang pagiging hindi mapakali buong gabi, lahat ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking lihim. Ngunit hindi niya ito maaaring akusahan ng walang pruweba. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kinabukasan, habang nagkakape sila, nagpasya siya sa isang bagong paraan. Rebecca, hindi ako masyadong nagtanong tungkol sa pagkabata mo. Malapit ba kayo ng kapatid mo bago siya makulong? Humigpit ang hawak niya sa tasa. Hindi masyado. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko sa aksidente, naging mahirap ang lahat. Pinanatili ni John ang kanyang tingin sa kanya. Sigurado akong ganoon nga. Siguro, naging malungkot. Napabuntong hininga siya at hinalo ang kanyang kape. Hindi ito iniinom. Oo, pero nariyan si Amanda. Tinaas ni John ang isang kilay. Amanda? Oo. Siya ang naging sandigan ko noong nawalan ako ng mga magulang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. May nag-click sa isip ni John. Alam niyang malapit sina Rebecca at Amanda, ngunit hindi niya narinig na binanggit ni Amanda ang anumang kapatid. Kung talagang kapatid ni Rebecca si Daniel, malalaman ni Amanda. Hinintay niyang umalis si Rebecca para mamili, saka kinuha ang kanyang telepono. Hinanap niya ang contact ni Amanda at nagpadala ng maikling mensahe. Hoy Amanda, pwede ba tayong mag-usap? Importante. Sumagot ito sa loob ng ilang minuto. Sige John, may problema ba? Kailangan kong magtanong tungkol kay Rebecca. May sandali ka ba? Tinawagan siya agad ni Amanda. John, tinakot mo ako. Anong nangyayari? Huminga siya ng malalim, sinusubukang manatiling kalmado. Sinabi sa akin ni Rebecca na pagkatapos pumanaw ng mga magulang niya, malaking tulong ka sa kanya. Oo. Halos doon na ako tumira sa kanya noong mga panahong iyon. Ayokong iwan siyang mag-isa. Napalunok siya. At kasama rin niya si Daniel, tama? Ang kapatid niya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay parang isang suntok sa sikmura. John, sino si Daniel? Kumabog ang kanyang puso. Ang kapatid niya. Sabi niya, ilang taon daw itong nakulong at kalalaya lang. Isang pilit na tawa ang kumawala kay Amanda. Wala namang kapatid na lalaki si Rebecca, John, kailanman. Tila kinapos ng hininga si John. Matagal na niyang kutob ito, ngunit ngayong narinig na niya mula mismo kay Amanda, kumpirmado na ang kanyang pinakamatinding takot. Siguradong sigurado ka? Oo. Kilala ko si Rebecca mula pa noong mga bata kami. Kung may kapatid siya, malamang alam ko. Teka, sabi mo Daniel ang pangalan? Oo. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan? Sandaling natahimik si Amanda at nang magsalita siyang muli, nagbago ang tono ng kanyang boses. Oo, si Daniel ang una niyang boyfriend. Gumuho ang mundo ni John. Ano? Naging sila noong mga teenager pa kami. Mas matanda si Daniel, medyo may pagkabasagulero, pero mahal na mahal siya ni Rebecca. Hanggang sa nasangkot siya sa mga mabibigat na krimen at nakulong. Pagkatapos noon, wala na kaming narinig mula sa kanya. Lalong bumigat ang paghinga ni John. Unti-unting nabubuo ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isip. Ang lalaking tinanggap niya sa kanilang tahanan ay hindi isang nawawalang kapatid. Ito ang dating kasintahan ng kanyang asawa at nagsinungaling si Rebecca para protektahan ito. Tinapos ni John ang tawag at nanatiling nakatayo sa gitna ng sala, durog na durog sa bigat ng kataksilan. Umikot ang kanyang isipan. Nagtiwala siya kay Rebecca, naniwala sa bawat salitang binitiwan nito. Ngayon, napagtanto niyang hindi lang ito nagsinungaling. Dinala pa nito ang kanyang ex-boyfriend sa kanilang pamamahay at pilit na ipinaniwalang normal ang lahat. Napapikit si John, huminga ng malalim at bumuo ng desisyon. Wala nang usapan, wala nang pagdududa. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Rebecca na may dalang mga grocery bag, humuhuni na para bang walang anumang problema sa mundo.
na para bang hindi guguho ang lupang tinatapakan niya anumang oras. Hinintay ni John na mailapag ni Rebecca ang mga pinamili sa mesa at saka siya nagsalita sa isang boses na kalmado ngunit may talim. Sino ba talaga si Daniel, Rebecca? Natigilan si Rebecca, nanigas ang mga balikat habang nakahawak pa rin sa isang supot. Sinabi ko na sa'yo, kapatid ko siya. Nanginginig ang boses niya, pero sinubukan pa ring panindigan ang kasinungalingan. Nag-cross ng braso si John at tumagilid ang ulo habang maingat siyang tinititigan. Wala kang kapatid. Nakausap ko si Amanda. Sinabi niya sa akin ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Namutla ang kanyang muka. Ano? Sinabi niya sa akin na hindi ka kailanman nagkaroon ng kapatid na lalaki, pero nagkaroon ka ng unang boyfriend na nagngangalang Daniel, yung nakulong noong kayo pa. Bumalot sa silid ang katahimikang tila isang madilim na anino. Bumilis ang paghinga ni Rebecca. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig, pero isinara niya itong muli. Kaya sabihin mo sa akin, Rebecca, bakit mo dinala ang ex-boyfriend mo sa bahay natin habang wala ako? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, pero hindi na tinag si John. Wala siyang naramdamang awa, kundi pagkasuklam. Humiling si Rebecca, desperadong kumakapit sa anumang dahilan. John, kaya kong ipaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang gusto ko ay ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at tuluyan ng bumigay. Sige na, nagsinungaling ako. Sandali niyang tinakpan ang kanyang muka bago muling tumingin kay John na may luhang mga mata. Kinausap niya ako pagkalabas niya ng kulungan. Sabi niya wala na siyang ibang malalapitan at naawa ako sa kanya. Naging malaking bahagi siya ng buhay ko noon, John. Ayokong talikuran siya. Nagsikip ang mga kamao ni John. Kaya pinili mong itago sa akin? Ang magsinungaling. Akala ko kasi hindi mo maiintindihan. Akala ko magagalit ka at pagbabawalan mo kaming mag-usap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. At hindi mo man lang naisip na mas malala ang pagtatago ng katotohanan? Talaga bang inakala mong madadala mo ang ex-boyfriend mong kriminal sa pamamahay natin nang hindi ko malalaman? Humahagulgol na si Rebecca. John, hindi kita niloko. Sumpa man. Walang nangyaring pisikal sa amin. Pinaningkitan siya ng mata ni John. Walang pisikal? Bakit siya nandito ng maraming oras kapag wala ako? Anong ginagawa ninyo sa loob ng mga oras na yon? Nagatubili si Rebecca at ang pananahimik na iyon ang pinakamasamang sagot na maaari niyang ibigay. Napabuntong hininga si John at hinaplos ang kanyang mukha. Wala nang dapat pang sabihin. Huli niyang tiningnan si Rebecca at naramdaman niyang may namatay sa loob niya. Ang pagmamahal na dating naroon ay tila isang malayong alaala na lamang. Mag-eempake ka na. Gusto kong umalis ka na sa bahay na to bago matapos ang araw. Gulat na gulat siyang tiningnan ni Rebecca, bakas ang pagkataranta. John, pakiusap. Pwede nating ayusin to. Nagkamali ako, pero kaya natin tong lampasan. Walang ganang tumawa si John. Wala nang tayo pagkatapos nito. Ginawa mo ang desisyon mo, panindigan mo yan. Umiyak at nagmakaawa si Rebecca, pero hindi siya nagpatinag. Hindi na niya ito babalikan. Lumipas ang mga buwan at nagpatuloy si John sa kanyang buhay. Nagsimula siya muli, bumuo ng mga bagong nakagawian at binalikan ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago, ang pagkakaibigan nila ni Richard at Michael. Araw-araw pa ring pumupunta ang mga bata sa bahay niya, nagtatakbuhan sa bakuran, nagpapatulong sa takdang aralin at nagyayayang magbasketball. Isang araw, habang nakaupo si John sa beranda, nagkakape at ninanamnam ang katahimikan ng paligid, nakatanggap siya ng hindi inaasahang mensahe mula kay Amanda. May balita ka na ba kay Rebecca? Kumunot ang noo niya at sumagot ng simpleng, wala. Bakit? Hindi na siya nagulat sa sumunod na text. Nagkabalikan sila ni Daniel. Pero hulaan mo?
Gumawa na naman ng kalokohan at bumalik sa kulungan. Napabuntong hininga si John. Alam niyang mangyayari rin ito. Hindi nagtagal, lumitaw si Rebecca sa harap ng kanyang bahay. Mukha itong pagod, malalim ang mga bilog sa ilalim ng mata at may ekspresyong pinaghalong pagsisisi at desperasyon. John, ang tanga-tanga ko. Nagkamali ako sa lahat. Mapapatawad mo ba ako? Pwede ba nating subukan ulit? Nanginginig ang kanyang boses sa pagmamakaawa, pero wala na itong epekto kay John. Pinagmasdan niya ito ng ilang segundo, saka kalmadong sinabi, "Hintayin mong makalaya ulit si Daniel. Hindi ba't siya ang tunay mong mahal? Huwag mo na akong hahanapin pa." Ibubuka pa sana ni Rebecca ang kanyang bibig, pero isinasara na ni John ang pinto. Hindi na siya lumingon pa. Wala nang pagsisisi. Sa wakas, malaya na siya. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga susunod na kwento. Hanggang sa muli.